Hi guys! Marami ng mga nangyari sa beauty pageant and dami na talaga tayong na-miss. In all honesty, na-miss ko lahat. Halos madami. First, nagbakasyon tayo, July, the whole month, wala tayong vlog. Siguro may nakita tayo na, o may nakita kayo ng mga vlog ko before na parang picture, slide, and everything. But in all honesty, parang tinamad tayong mag-vlog doon dahil syempre nakabakasyon tayo. Mas gusto nating mag-relax at mag-tulog-tulog, tambay-tambay, pasyal-pasyal. And marami pa rin. Kahit meron tayong mga nakikita mga issue, mga bagong kaganapan sa beauty pageant, parang mas pinili natin na wag na lang muna kasi parang paulit-ulit na lang. Okay, so alam mo naman, syempre, katatapos lang na Miss Grand Philippines ang nanalo, walang iba, syempre, expected na, Emma Tiglao. Hindi siya nanalo dahil dati siyang beauty queen na, naging binibining Pilipinas Intercontinental na siya at nag-semifinals na siya or semifinalist sa Miss Intercontinental 2019. But definitely, nanalo siya kasi dahil... Hello guys, this is Rodrigo Cruzobala. Let's talk about beauty pageant. Hello guys, welcome back to my channel. This is Rodrigo Cruzobala and today's video pag-usapan nga natin ang katatapos lang ng Miss Grand Philippines. Syempre iba-iba ang mga bet nila. Okay, so meron dyan ang bet nila is si Michelle Arceo, si Anita Gomez, marami pang iba. Lalo na syempre ang ganda ni Miss Bicolandia, ni Miss Rizal. Before, ang tinitingnan natin si Emma Tiglao, si Anita Gomez, but definitely yung dalawa na yun ng runners-up ay mga may ibubuga din. Siguro in the future, pwede pa rin silang sumali kung gusto na talagang i-pursue ang beauty pageant. Why not? But yeah, so I think that really, sabi ko nga before, Emma Tiglao, nasa bag na niya yung crown. Nasa bag na niya yung title. Not because nanalo na siya or dati na siyang beauty pageant winner, but definitely yung kanyang credential, yung, alam mo yung masasabi mo na talaga, nasa kanya na yung title is nung iangat or in-increase yung age limit sa Miss Grand International mismo. So, dati is 29, 27. Ngayon, naging 35. Definitely, pasok na pasok. At talagang isipin mo, si Emma Tiglao na to. Number one, not only because of the age limit adjustment, it is more on like, ano ba yung kanyang kayang ibigay sa table ni Mr. Nawat. Come to think of it guys, it is a business. Miss Grand International is a business. So, syempre, alam mo, sino ba naman ang pipilian ng Miss Grand International? Someone, syempre, na mas pwede pang magbigay ng reach, mas malaking reach sa Miss Grand International. Emma Tiglao is a TV host, model, I think nag-acting din siya on the side. She is a fashion model, dating beauty queen na sumali na sa international pageant. So yung experience at yung kanyang market na pwede niyong ma-reach, nandoon. Okay? So nakikita nyo din, nagla-live selling siya. If you watch Miss Grand International, the actual winner actually from India left or resigned or was dethroned by the organization kasi marami siyang mga bagay na ayaw niyang gawin sa organization bilang Miss Grand International. And yeah, so I think that Emma Tiglao, sabi ko nga, nasa bag na niya and she deserve her win. Deserve niya na siya yung naging Miss Grand Philippines 2025. Ang tanong lang is it really a victory for her? Napakalaking pressure. In all honesty, yung pressure, yung victory, definitely nandun. Pero para sa akin, ano ba talaga? Mas lamang ba yung victory or yung pressure? Kasi kung talagang tanggap niya na hindi siya mananalo sa international, not saying hindi siya mananalo, but come to think of it, is either mananalo ka or matatalo ka. Okay? Mag-runner up, fine. But of course, ang aim natin ngayon is mag-back to back. Okay? So, hindi naman talaga tayo yung panalo. Hindi talaga Philippines ang nanalo 2024. CJ Opiasa assumed the title dahil nga na-dethrone ang actual winner. Still, kahit na ganun, kahit na inassume lang ni CJ Opiasa yung title, still, it is a very big pressure. Napakalaking pressure to feel. Isang napakalaking task na kailangan gawin ni Emma Tiglao ngayon is mag-win talaga siya. Na siya yung talagang maging Miss Grand International 2025 para talagang masecure natin yung back-to-back. Kahit sasabihin na iba na hindi back-to-back dahil hindi nga naman nanalo si CJ, runner-up lang. But definitely still, para kay Emma Tiglao, it is a very big shoe to fill para sa kanya. Still, nanalo siya ng Miss Grand Philippines. Definitely, it's a big celebration para sa kanya. But para sa akin, mas nakikita ko na napakalaking obligasyon, napakalaking pressure para sa kanya. Now, yes, masaya tayo sa kanya, but it's a very big pressure pag dumating na siya sa international pageant. Definitely, she's going to work really hard para makarating siya doon. And who knows, di ba? But sa palagay nyo ba, may chance tayo na mag back to back? Para sa
sa akin, definitely it's possible. But of course, alam naman natin ang organization ng Miss Grand International, very unpredictable. Ilang beses ba niya sinasabi na, oh, send this girl, lalala, and you are going to win. Oh, send this best girl and you will get the crown. Ilang beses tayo na unplaced, but of course, hindi natin alam kung anong mga nangyari behind the scene, kung kamusta ba yung mga delegates natin na nag-unplace. Hindi natin pwedeng sabihin talaga na unfair ang Miss Grand International. Okay, so definitely meron silang mga criteria, meron silang mga observation na ginagawa, kaya sa huli, hindi na nanalo or hindi napapasama man lang sa semifinals yung ating delegates. Like yung 2021, or hindi ko na babanggitin yung years dahil hindi ko na matandaan. But Samantha Panlilio, although yes, she's kind of short, but of course, yung iba namang mga nanalo, hindi din katangkaran. Tapos si Nikki Demora, di ba? So unplaced din siya. Although yun yan, sabi ko, hindi natin sure kung ano yung nangyari. Hindi natin alam kung paano sila nag-perform behind the scene, paano ba yung attitude nila and everything. Like si Joy Piazza, gustong-gusto siya ni Mr. Nawat dahil sa kanyang personality, sa kanyang attitude, sa kanyang talagang, alam mo yung mabait, mukha siya talagang mabait, na talagang madaling kasama, madaling katrabaho. So definitely, I think maybe there's something wrong na hindi natin alam behind the scene kung bakit hindi bakit na-unplaced. Yung dalawang girls na nasabi natin, si Nikki Demora at saka si Samantha Panlilio. But yeah, so again, going back to Emma Tiglao, definitely it's a big celebration para sa kanya being the new Miss Grand Philippines, but mas nakikita ko na napakalaking pressure sa kanya para mapatunayan na mag back to back tayo or para mapatunayan na karapat-dapat na siya yung naging Miss Grand Philippines. Okay, so but of course definitely we're going to see more of like transformation, preparation bago sa international pageant. And yeah, so last question again, so tingin nyo ba magba-back to back tayo? So tingin nyo ba Emma Tiglao is the rightful winner, or siya ba yung talagang dapat na nanalo, or meron kayo ibang gusto na dapat na nanalo? Yun lang. But of course, para sa akin, siya talaga yung bet ko. Siya yung talaga yung iniisip ko na mananalo, and I'm just happy na talaga siya ngayon nanalo. So right, this is it. This is a very quick video, and I hope you guys stay safe and be safe. Bye-bye. Hello guys, this is Roderick Cruzobala. Let's talk about beauty pageant. She is amazing. Her qualities and beauty, wow. This is Roderick Cruzobala. Thank you for watching.